Hello guys! Try natin sagutan itong ating CSA review for today. Our CSA review for today is all about abstract reasoning. So sa abstract reasoning, we analyze yung given figure and using that analyzation natin, we deduce a certain pattern sa ating mga figure. And using that pattern, we arrive at a certain figure para makomplete natin yung series natin. Or basically, nakakapag-come up tayo sa next pattern or yung next figure ng ating series. Okay? So by that, let's analyze these given figures natin. Okay? So which figure completes the series? So we have this figure 1 and we have this figure 2. So figure 1 is to figure 2. So in order to solve this figure 3 is to figure 4, we first analyze anong meron sa figure 1 and figure 2. Paano nag-change yung ating figure 1 papunta sa figure 2? Kasi gagamitin natin yung pattern na yun para ma-deduce kung yung figure 3 paano siya magta-transform into figure 4. Okay? So first, pinaka-noticeable dito, meron tayo ditong double dark line. Okay? Yung line na yan, pagdating natin dito sa second figure, nag-retain siya na double dark line, okay? Pero, nagkaroon na tayo dito sa gitna ng dark line din. Okay? So by that, pwede na agad natin yung gamitin dito sa ating third figure. Kasi same yung first figure and yung third figure na double dark line. Okay? So sa ating fourth figure, ang unang maano natin dyan, meron tayong tatlong line dito. Okay? Na puro dark. Katulad nung nasa third, or yung rather nasa second figure natin. So by that, pwede na tayo mag-eliminate sa ating choices. May eliminate na tayo. Yung letter A, hindi na siya. Kasi double line lang to. Double dark line lang. Ang kailangan natin tatlo. Yung B, C at D, pasok siya sa una nating kailangan, which is yung tatlong dark line sa gitna. Okay, so may nabawas na tayong letter A, B, C, at D na lang. So, let's analyze further yung ating figure 1 to figure 2. So, notice nyo tong ating square here na merong maliit na square sa gitna. Notice nyo yan. Pagpunta sa figure 2, napunta siya sa opposite side niya. So, what do we mean by opposite side? So, from upper right corner, napunta lang siya sa upper left corner. Okay, so opposite side lang pero sa taas pa rin. Okay? So by that, etong ating nasa figure 3 na same object from figure 1 and figure 2. So if nasa bottom left part siya, kapag punta natin sa figure 4, magpupunta lang siya sa opposite side niya or yung opposite corner. So it means mapupunta na dito sa side na to yung ating figure na ito. Okay? So by that, tignan uli natin kung lahat ng choices natin is ganiyan yung orientation. Or kung lahat ba nasa bottom right part yung figure na ito. Okay? So yung letter B, hindi na agad kasi nasa taas. So, hindi ka na agad kasama sa ating final answer. Okay? And then yung C at saka D, both na nandito sa bottom right part. So, ibig sabihin, C at D na lang yung pagpipilian natin. Okay? So, ngayon, analyze pa uli natin kasi meron pa tayong natitirang isa pang object dun sa ating box. Which is etong parang nakahigang cross or naka-plus sign na lang pala. Okay? So, itong ating plus sign, pagpunta niya dito sa ating second figure, naging box na siya. Naging square na siya, pero nag-retain yung position niya. So, dito, nasa bottom right siya. Pagdating sa ating figure 2, square na siya, pero nasa bottom right pa rin. Okay? So, nag-iba lang siya from plus sign or cross papunta sa square, but the positioning is the same. So, by that, kung andito yung ating square, yung ating plus sign sa ating third figure, supposedly, pagdating sa ating fourth figure, dapat same position lang din siya. Ang magbabago lang, magiging square siya na hindi shaded. So, from C at D, ano yung nasa upper left yung ating square or yung ating box? Letter D. So, letter D, yung ating sagot for this figure or for this question. So, for our next question, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see if naintindihan nyo yung ating review for today. And that's it for our review for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.